Natatapos ang pagpili ng susunod na ombudsman, isiniwalat na ni Senator Amy Marcos na si Justice Secretary Boying Remulla umano ang itatalaga sa posisyon. Sinabi yan ng senadora kasabay ng interview ng Judicial Bar and Council kay Remulla ngayong araw. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano bang update mula dyan? Ruth, sumalang na nga si Justice Secretary Boying Remulla sa huling araw ng public panel interview ng Judicial Bar and Council para sa susunod na ombudsman. Isa si Remulla sa mga aplikante na matunog umano na pinagpipilian sa posisyon. Ito ay kahit na may nakabinbin pang reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang pagsalang sa JBC panel, iginiit ni Remulla na wala talaga sa kanyang plano na mag-apply bilang susunod na ombudsman. Pero nakita raw niya ang lumalalang katiwalian sa bansa, kaya minabuti niya na makapagsilbi pa at tumulong sa pagsugpo nito. Sa panayam naman sa media, sinabi ni Remulla na maghahain siya ng mosyon para agad na maresolba ang reklamo na inihain sa kanya sa ombudsman. Nagugat ang reklamo na inihain ni Senador Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate ni Remulla, ginawa niya lang ang kanyang trabaho para madala ng maayos at ligtas si Duterte sa ICC detention sa The Hague. Ito raw ang tamang gawin para harapin ng dating Pangulo ang kaso laban sa kanya. Sa isang press conference naman, isiniwalat ni Senador Marcos na may impormasyon umano siyang natanggap na balak na italaga si Remulla bilang susunod na ombudsman. Ito raw ay para umano maipakulong si Vice President Sara Duterte at mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hindi raw kasi nagtagumpay ang isinusulong na People's Initiative at impeachment laban sa bise. Pinipressure na rin umano si Acting Ombudsman Dante Vargas na ibasura itong reklamong inihain niya laban kay Remulla. Pakinggan natin ang pahayag ni na Senador Marcos at Secretary Remulla. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. The third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng di ba? Actually, June 30 pa lang nasabi na natin yan. Ayan 2 months ago ito po yung vlog natin na talagang si Remulla ang ilalagay nila. Kunwari, after nung application, sasabihin nila, uy, disqualified siya, hindi siya pwede kasi meron siyang ganito, ganyan. Tapos nag-appeal si Remulla, tinanggap nila, so pasok pa rin. Ngayon, ang acting ombudsman ngayon, kasi hindi pwede kasi na, hindi siya kasi pwede na tumuloy or ma-accept na ombudsman kung meron siyang pending case. Ay, madali lang yan Sino ba nagtalaga dun sa acting ombudsman ngayon? Alam nyo, yan ang susunod na gagawin nila. Yung acting ombudsman, i-dismiss niya yung pending case na inihain ni Senator Amy laban dyan kay Remulla. Para, syempre, alam nyo, hindi nila, gagawin kasi nila para hindi halata masyado. Alam nila base sa kanilang experience, yung nangyari sa PI, nangyari sa impeachment, na halatang halata masyado. Ngayon, ang ginagawa nila, medyo step by step. Kunwari, disqualified, tapos mamaya nag-appeal, tinanggap. Ayan, kunwari, may pending case, ayan, ganyan. Pero, i-dismiss din nila yan. Ito yung ano natin nung 2 months ago, I mean nung June 30. Itong July 27, 2025. Ngayon, si Remulla, pumiplacing na. Mag-a-apply ako, mag-a-apply pa lang. Oh. So I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir?
Oh, nag-apply ka pa, kunwari pa kayo, nag-usap-usap na kayo. I think that I have a lot to offer there. Oh, a lot to offer. Kasi ang gagawin nila, may natitira pa. Marami pang remnants ang mga Duterte, no? Kahit mawala si VP Sara, andyan pa rin yung mga remnants. Pero talagang susunod nilang target ay si VP Sara. As you can see, nangyari sa PI, nangyari sa impeachment. Alright? Pinadala nila si Tatay Digong sa ICC. Pero may natira. So itong mga natira na ito, maraming mga pending cases dyan sa ombudsman laban kila, kila Abalos, kila Diwata, Latore, including this guy, Remulla. Lahat yung mga kasama doon sa group effort. Ayan, nakapending case yan. Pag naging ombudsman nito, tapos na yung lahat. Sorry, pero di ba may final pong complaint sa inyo si Senator? Okay lang yun. Di ba? Okay lang yun kasi i-dismiss. Nakita yung confidence niya na okay lang yun kasi JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. Diba, kampante? Ito, June 30 pa lang to, kampante na siya. Tanggap yung inyong application or matanggap kayo for the position, meron ba kayong list of names na i-refer kay Pangulo na pwedeng pumalit sa inyo? Meron ba kayong... Meron. Meron. Di ba? Sabi ko sa inyo napag-usapan na nila yan kung sinong ipapalit nilang DOJ. Yung katatanggal nila na PNP chief, malay natin. Sabi nila, kailangang abogado. Hindi kailangang abogado. Basta kay Marcos, walang imposible. Madali na yun. Saka na pag-usapan yan. That's very speculative. Nag-a-apply pa lang ako. Ayun naman. Sige. Pero sir, diba? Sa ombudsman na final nitong si Senator Amy Marcos. Sa pag-aresto at Ito, 2 months ago pa lang, diba? June 30 pa lang nasabi na natin yan. Kaya hindi na rin ako magtataka, hindi na ako magugulat na talagang ang magiging ombudsman talaga ngayon ay itong si Remulla. Sir, ano na pong update dun po sa complaint na inihain sa inyo ni Senator Amy Marcos sa ombudsman? I'll be filing a motion to resolve the issue as soon as possible. O diba? Acting ombudsman, ang nagtalaga si Marcos. Ano po ba yung inilalatag natin doon sa atin pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon, sir? What do you mean? Sir, ano po yung ipinaliwanag natin doon po sa simula? Well, I'm applying for a leadership position. That's what I'm doing. So may we also get your reaction because Senator Amy Marcos is claiming that acting ombudsman right now is facing pressure to allegedly dismiss the... No comment. Mukha mo pa lang no comment. Talagang pinipressure ninyo kasi nga appointee yan ni Marcos Jr. I don't want to comment. Pero sir, ano po yung gusto niyo ipaintindi po dun sa naging action niyo po noong nangyari po yung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo? Trabaho po namin yan to keep the country stable, to prevent violence, to prevent... paano yung anak mo? Diba, nung anak mo, DOJ ka, ang ginawa mo, pinadismiss mo kaagad yung anak mo. How much more kung maging ombudsman ka? Prevent the happening of any untoward acts. Ay. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the Peacefully charges daw. without hurting anybody. Ang galing nyo nga, sinara nyo yung Villamor Pero kung talagang fair kayo at hindi nyo sinara yun, ewan ko lang kung magiging parang Indonesia din. Sinugod kayo ng taong bayan. Magaling nga kayo Talagang kinontinue muna talaga But I think it's the most peaceful way of doing what had to be done. Sir, for the record, what happened to the complaint? Is it archived, still alive? I don't know. But it's still pending in the Supreme Court. There's a petition in the Supreme Court. So, yan po yung update natin ngayon.
kahit pustahan pa tayo, ito talaga ang magiging ombudsman na ngayon. Kasi mission failed sila doon sa impeachment. Medyo nagkabuhol-buhol yung kanilang plano sa impeachment, and they cannot wait for next year, no? Kailan ba yun? January or February 6 or February 7 na mag-file ulit sila ng impeachment. Medyo dehado sila doon kasi kahit mag-file sila by February 7 or February 6, kahit mag-file sila ng another impeachment complaint, hindi yan makakalusot sa Senado. Kasi medyo infested, hindi naman ng Duterte allies, but infested yan ng Duterte, ano bang tawag doon? Alignment. Kasi ina-align na nila yung mga senador na hoping for another chance by 2028. Talagang i-align na nila yung kanilang mga sarili. Kaya alam na nila na hopeless yung impeachment. So, ang susunod nila para matanggal nila sa picture ang mga Duterte ay maging ombudsman itong si Remulla, kasi yun yung isusunod nilang, alam nyo na,